Pumasok ang usok. Tigilan mo yan, wala akong ginagawa. Akin na yan. Bag ko yan. Sagip, kung ano-ano ang ginagawa. Nagsasawa ka na ba sa buhay? Sa loob ng Tiangkon bag, meron palang black gold card ng hotel. Ngayon, masasarapan na ako. Tumigil ka. Hotel ito. Ang basurahan, kaliwa paglabas. Kuya, mas malawak ang tingin mo. Ako, mag-check-in. Sa hotel ninyo. Mag-check-in? Ikaw? Kung kaya mong tumira dito, kakainin ko ang sahig na to ngayon din. Umalis ka. Kuya, huwag kang magmadali. Meron ako. Black card ng hotel ninyo. Hintayin mo, hahanapin ko. High school IE, expired pa 10 taon na ang nakalipas. Kuya, pasensya na. Ang card na ito, simbolo ng nakalipas kong kabataan. Ito pa. Premium member card ng Footspe. Naku, bakit isinama ng tatay ko ito? Hahanap pa ako. Nahanap ko na. Blue Eyes White Dragon? Ano to? Itong isa sa Anim World, katumbas ng isang bahay. Pwede ba pagbigyan na natin? Layas. Meron talaga ako. Labas. Ito ba yung ex-boyfriend kong si Linfan? Na pati sa date, hati pa kami sa bayad. Talagang nasa dugo mo ang pagiging palabiro. Kapag hindi nakahingi ng pagkain, nag-artista ka na ng acrobatics. Miss Zen, ang pulbos sa mukha mo. Bilang ng taon ng mga boyfriend mo ba yan? Sandali lang hindi nagkita ang kapal na nito. Kung hindi ko sinabi, akala ko haligi ng hotel na naging engkanto. Ikaw, Young Master Zhao, tingnan mo tong basurero. Bakit ka nakikipag-usap pa? Guard. Itaboy ninyo siya. Kapag binura ng tatay ko ang lugar na to, at nagtayo ng bagong 5-star hotel, ikaw na ang gawin kong head guard. Tigilan ninyo. Young Master Zhao, ang tatay mo ang bumili ng hotel, hindi ikaw. At sa ngayon, hindi pa sa pamilya ninyo ang hotel. Manager Bai, pinapayagan ninyong maggulo sa lobby ang basurerong ito. Kaya hindi nakapagtataka na nalulugi ang hotel ninyo. Ginagawa ko lang ang mabuti, nililinis ko ang lugar para sa iyo. Malugod naming tinatanggap ang bawat kliyente sa aming hotel. Ginoo, kahit medyo kakaiba ang mga kilos mo sa tingin ko sa iyong mga mata, hindi ka naman parang gulo. Kung talagang mayroon kang black card, ipakita mo. Manager Bai, masyado kang naive. Kung makakapagpakita siya ng black card, maglilive ako dito habang nag-inuman ng baliktad. Sige, Young Master Zhu, sinabi mo yan. Mamaya. Huwag mong sisihin ako kung wala akong tissue. Isara ang pinto. Isara agad. May usok na dumating. Ano pang hinihintay mo, Laozhang? Mag-check ka agad ng mga bintana at ventilation. Mag-ingat. Kolektahin mo na rin ang natitirang emergency supplies. Ako naman, titipunin ko ang mga customers. Sage. Ang malas, nagbabakasyon pa naman tapos ganito ang nangyari. Pero, Heto, uminom ka ng tubig. may sweet girl. May mature. Ay hindi matandang mag-asawa pala. May MILF, may strong woman. Busog na busog ang mata. Nasa akin naman ang treasure bag, hindi ako magugutom. At kasama ko pa ang ilang magagandang babae.
Kuya. Tubig mo, galing kay Manager Bai. Salamat ha. Hindi ba bagong simula pa lang ng kagsibol? Kaninang umaga malamig pa. Bakit ngayon sobrang init? Siguro dahil sa usok. Nagbago ang klima. Pakiusap, huwag mabahala. Tinitiyak ng aming hotel ang kaligtasan ng lahat. Sa buong hotel, tanging ang hagdanan. At isang kwarto sa second floor ang ligtas. Kaya pakiusap, huwag gumalaw ng basta-basta. Ipapartition ng supplies ayon sa pangangailangan. Partition, lahat ng ito ay akin. Akin ang hotel na ito, kaya lahat ng ito ay dapat akin. Laozhang, dalhin mo ito para sa akin. Kapag ligtas na akong nakalabas, ikaw ang magiging Chief Security Consultant ng Zhao Group. Saich, Young Master Zhao. Ang mga supplies na ito ay para sa kaligtasan ng lahat. Hindi mo. Pwedeng kunin. Umalis ka diyan. Umupo. Ako na ang magdadala. Pa sa inyong natitira. Depende sa inyong pakikitungo. Pagkalipas ng ilang araw, dating ang tatay ko sa helicopter para iligtas ako. Sa oras na yon, hindi ka siya sa helicopter ang lahat kayo. Yung Master Zhao, kaming magkapatid ay handang maglingkod sa iyo. Tutulungan na namin si Brother Zhang na dalhin ang mga gamit mo. Mabuti, hindi kayo pababayaan ng inyong Young Master. Young Master Zhao, gusto ko ring sumama sa iyo. Pwede ba? Ang ganda naman na mag-asawa. Pwede, pero mamaya, dapat mong gantihan ako ng mabuti. Ayos ka lang ba? Ayos lang. Wala bang emergency equipment ang hotel na ito? Hayaan ba natin siyang maging hari dito? Sinubukan ko na. Hindi makontak ang labas. Ngayon, wala ng tubig, kuryente at internet. Emergency lights lang ng hotel ang gumagana. Naihiwalay tayo dito. Hoy, Kuya Zhao. Bakit marumi sapatos mo? Halika, punasan ko. Ang galing mong aso. Mas may pag-asa ka pa kaysa sa ibang mga walang kwenta. Gusto ko to. Salamat Kuya Zhao. Paano mo nagawa to? Kung hindi dahil sa'yo, gagawin ko ba to? Tulungan niyo naman kaming matanda. Hindi kami magiging pabigat. Anong kaya nyo? Sayang lang pagkain. Umalis kayo. Wala ka bang awa? Wala? Mahal. Kung ako sa inyo, magpakamatay na lang kayo sa labas. Wala ng hirap. Sumama na lang tayo sa kanya. Parang mas malaki chance nating mabuhay kung kasama siya. Kung ako sa inyo, magpakamatay na lang kayo sa labas. Wala ng hirap. Lolo, kung ayaw niya sa inyo, ako bahala. Zhao, ganyan ka ba? Sino pa sasama sa'yo? Sino ang kawawa? Sa akin ka ba sasama? Mayroon ka bang helicopter na sasaklolo sa'yo? Sa buong hotel, siya ang pinakamaganda, yung manager. Kung siya ang makakasama ko, para mawala init ko, sa walang katulad. Manager Bai, matalino ka. Sumama ka sa akin, siguradong masaya ang buhay mo. Ikaw lang ang karapat-dapat sa akin. Hindi ako sasama sa'yo. Kung may gustong sumunod sa'yo, desisyon nila yon, wala akong magagawa. Mga tao sila. Mga customer ko, hindi ko iiwan kahit sino. Ako rin, mananatili. Bitawan mo ako, Louis. Sa tingin mo, maganda ang kapalaran sa ganyang tao. Ako rin, sasama sa at na to. Sasama ka ba? Xiao King, ang importante ngayon, mabuhay. Huwag kang magulo.
Sige, break na tayo. Mabuti, mas kaunti ang kakain. May gusto pa bang sumama? Sage, kunin nyo yung bag ni Lin Fan. Akin na yan. Bag ko. Ibalik mo sa akin ang bag ko. Gusto mo magpanggat sa akin ah? Sino ba ang hindi alam na may pagkain dito sa loob? Kaya ka lang nakakapagsalita ng ganyan at makipagtalo sa akin. Akala mo talaga tanga ako ay. Tingnan natin kung anong magagandang bagay ang nakatago dito. Zhao, huwag mong buksan ang bag ko. Binubuksan ko na, ano ngayon? Ano ba ito? Sabi ko na sa iyo, huwag mong buksan dito sa loob. Lahat ito ay mga mahalagang bagay ko. Sobra akong nag-isip sa iyo. Nilagay mo ang medyas at brief. Magkasama, sino ba ang ganito karumi? Sage, dalhin natin lahat ng gamit, walang matitira. Ang dumi-dumi, pangit na tao, nakakagalit talaga. Ginoong Zhao, saan tayo matutulog? Ganito lang kalaki ang lugar. Makatipid ng espasyo. Ang mga babae sa loob ng kwarto matutulog. Ayon namang mga lalaki, sa pasilyo kayo matulog, kami namang mga lalaki. Siyempre sa loob ako matutulog, ano ba ang estado ko? Makikisiksik pa ba ako sa inyo sa pasilyo? Ito ang pagkain natin ngayon, kunin nyo. Lao Zhang. Bilang punong bodyguard ng Zhao Group, kailangan mo akong tulungan na mapanatili ang kaayusan. Sage po. Ano pang hinihintay nyo? Alis na, alis na. Ako rin sa pasilyo matutulog. Kailangan ba talagang makisama sa mga taong ito? Chiao King, kamusta ka na ngayon? Mga kabataan, kami ng asawa ko ang pabigat sa inyo. Ano pong sinasabi nyo? Lola, dapat lang naman na magtulungan tayo. Talagang masamang tao si Zhao, kahit isang bote ng tubig. Ay wala siyang iniwan. Gusto ba niyang patayin tayo dito sa lobby? Manager Bai, huwag mo nang hanapin, ganyan ang mga mayayaman. Kung may pagkain man dito, malamang kahit mumo ay wala siyang iwan sa atin. Nakakapagbiro ka pa kung wala tayong makuhang pagkain. Kakayanin kaya ng mga matatanda. Tingin ko, mukhang mabait ang kabinet na yon, baka sakali. May mahalagang bagay sa loob. Alam ko na, mga mahalagang bagay na iniwan sa akin ng tatay ko. Magagamit ang Kyangkun bag. Dading-dading. Diyos ko, Brother Lin, saan mo nakuha ang mga ito? Ito, paano ito nangyari kanina? Tiningnan ko ng mabuti ang kabinet na iyon. Ibig sabihin, hindi mo masyadong maingat tiningnan, ito ang tawag doon. Ang mga sorpresa ay palaging nakatago sa inadvertently. Halika at kuman. Lin Fan, ang hotel na ito ay walang tubig o kuryente. Saan nagmula ang kuko na tubig na ito? Ano ang ginagawa mo? Bakit mo nagtatanong ng maraming katanungan? Kumain lamang.
Pagkatapos kung sa tingin mo may problema, huwag ka. Ibigay sa akin ang lahat ng baka sa mangkok. Hindi ako takot sa pagkalason. Paano ito maaaring maging malamig? Ang temperatura ay halos ibaba ng 0. Brother Lin, maaari pa ring tumayo ito. Maaari bang tumayo ito kay Popo Wang at Uncle Wang? Asawa, huwag matulog. Manager Bai, mayroon pa rin kaming mga kills. Lahat ng mga materyales na natagpuan ay kinuha ni Zhao Gongzi. Maaari lamang itong ganitong paraan. Una, ilagay sa Wang Popo. Bata ako at maaaring dalhin ito. Babae, gaano mabuti ito? Dapat tama. Paano ka? Anong uri ng aparato ng dibdib ang ipinakita? Talagan. Una mo inilagay ang aking damit. Pumunta at tingnan kung may higit pa. Huwag makuha ang quilt. Hindi ka pamilyar sa lupain sa kaso ng toxic fobu. Huwag mag-alala, ang salot ay magiging aking surge para sa libu-libong taon. Ang Diyos ay hindi magiliw na dalhin ako. Ano ang mali sa iyong asawa? Siya ay nagkakaroon ng atake sa puso. Sa panahon ng araw, hinahanap nila ang aking bag ng mga pills. Dalhin ito sa itaas. Pumunta tayo. Pupunta ako at hanapin ang mga ito at kumuha ng gamot. Matandang lalaki ako kasama na. Siya okay mananatili ka upang alagaan ang ina. Sister, kailangan mong mag-ingat sa bastard na yon, Zhao. Huwag bullied sa kanya. Hindi ako naniniwala na maaaring siya ay tulad ng hayop. Manager Bai, ang gabi na ito ay hindi natutulog. Halika sa at hanapin ang isang tao upang manatiling mainit. Boss, mangyaring maging mabuti. Ang aking lumang kasaman, mayroon kang lahat ng gamot na nakaligtas sa buhay para sa myocardial infarction. Mangyaring, isave ang aking asawa. Ikaw ay lumabas sa aking paan, si Zhao Gongzi ay nagpapahinga. Ikaw ay nababagabag ang mangal. Maaari mo bang bayaran ang lumang buhay na ito? Ang mga pills na iyon ay nakaligtas sa buhay para sa mga matatanda. Ito ay isang pagpatay. Hayaan si Zhao lumabas upang makita ako. Sino sa labas na tinatawag ang mga multo? Ang ingay ay ginawa ni Ben na nagalit. Mahal na manager Bai kasama ang kanyang lumang, mahina, sakit at may kapansanan na miyembro ng pamilya. Narito ako upang humingi sa iyo ng gamot. Si Zhao Gongzi at Wang Popo ay namamatay. May mga bote sa mga supply. Nitroglycerin, pakibigyan mo ako, buhay na ang nakataya. Ibigay mo sa akin, ito na lang, utang na loob ko sa iyo, maibingbing. Utang na loob. Utang na loob? Manager Bai, nakalimutan mo na ba? Sa baba, para sa isang basurang lalaki. Pinahiya mo ako sa harap ng lahat. Ngayon lang humingi ng tulong? Gusto mo ng gamot? Pwede. Kilala ka bilang Ice Beauty. Kung lumuhod ka at tumahol ng 3 bises na parang aso, bibigyan kita ng isang piraso mula sa boteng ito. Young Master Zhao, huwag kang magpakalabis. Ako, magpakalabis? E di umuwi na kayo at maghanda ng libing. Patay naman. Ang matandang babae, hindi ako. Young Master Zhao, pakiusap, iligtas mo ang asawa ko. Tatapakan ko ang ulo ko. Young Master Zhao, pakiusap, iligtas mo ang asawa ko. Tatapakan ko ang ulo ko. Pakiusap, Young Master Zhao. Bigyan mo ako ng gamot. Pakiusap, Young Master Zhao, bigyan mo ako ng gamot. Lakasan mo, hindi ko marinig. Parang hindi kumain ng humingi ng tulong. Tumahol ng 3 bises na parang aso. Maganda ang tahol, ibibigay ko sa iyo ang buong boteng ito. Manager Bai, paano ka makakaluhod sa isang hayop?
Linfan, ano ang ginagawa mo dito? Bitawan mo ako. Kailangan ng walang gamot para maligtas sa buhay. Linfan, putangin ng pulubi. Sinisira mo ang kasiyahan ko. Nasa akin ang gamot. Tiyak na mamamatay ang matandang babae. Ang gamot na ito ay expired. Ikaw lang. Ang taong kulang sa utak ang mag-isip na ito ay mahalaga. Linfan, kung wala ang gamot niyang Master Zhao, tingnan natin kung paano mo ililigtas ang matandang babae. Lolo, tumayo tayo. Si Lola, nasa baba na, umiinom ng mainit na tubig at naghihintay. Ano ang sinasabi mo, binata? Linfan, huwag kang magbiro kanina pa. Halos hindi na makahinga ang lola. Mukhang masama ang feng shui ng lugar na ito. Kapag matagal kang nandito, bumababa ang talino ng tao. Tayo na. Aalis na. Alice. Huwag kayong magsisisi. Nagpapanggap kayo sa akin. Tingnan natin kung mamamatay ang matandang babae o hindi. Asawa, okay ka na ba? Binigyan ako ng binata ng isang herbal pill. Ngayon, puno na ako ng lakas. Asawa, natakot ako sa iyo. Buti na lang okay ka. Linfan, magsabi ka ng totoo. Saan galing yung mga iyon? Ilan pa ba ang sikreto mo na tinatago mo sa amin? Walang ibang tao dito. Sabihin mo sa akin ang totoo. Kuya Lin, nagataka rin ako. Paano naging nasa bag mo yung gamot na kailangan ni Lola at yung amoy parang mamahalin? Ito. Nandito lang sa bag kaya binigay ko na kay Lola. Huwag kang magpalusot. Bigla na lang may lumabas na. Beef noodles, mainit na tubig, kumot. Hindi to galing sa hotel. Linfan, sino ka talaga? Ano pa ang nakatago sa bag na yun? Binata, ikaw ang nagligtas sa amin ng asawa ko. Utang ko rin sa iyo ang buhay ko. Pero tama si Manager Bay. Punong-puno ng lason ang labas. Kung gusto naming mabuhay, kailangan naming malaman kung saan tayo kukuha ng lakas. Gusto ko sanang mamuhay bilang ordinaryong tao. Sige, di na ako magpapanggap. Aamin na ako. Manager Bai, kanina, inaaway mo si Ginoong Zhao. Dahil inagaw niya lahat ng tubig. Ito. Ang liit ng bag na to, paano nakasya lahat? Kuya Lin, mahika ba to? Gamit ba ng diwata? Ito ay supot ng kalawakan. Pamana sa akin ng aking mga ninuno. Ilang araw pa lang sakin, nagamit na agad. Sa tingin nyo ba, magugutom pa kayo? Kaya simula pa lang, pinagtatawanan mo na si Ginoong Zhao. Siyempre, kung manonood ka ng palabas, dapat buo. Pero, sana itago nyo to para sakin. Paano kung maagaw ito ng iba? Huwag kang mag-alala. Hindi namin sasabihin. Ikaw ang dapat mag-ingat sa mahiwagang bag na yan. Huwag kang mag-alala. May paraan ako. Teka muna, kain muna tayo. Si. Professor, gabi na. Masariwa ba ang hangin dito sa lobby kaysa sa taas? Buti na lang okay ka. Sana itago nyo to para sakin. Titingin lang ako sa labas. Wala akong ginagawa. Wala akong ginagawa.
Akala mo di ko nakita? Kinuha mo yung gamot. Sabihin mo, si Bai Bingbing nagmakaawa na nga, umalis na walang gamot. Ano ba ang balak ni Lin Fan na yan? Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Nakikita mo ba ang mga kapatid ko? Ang init-init, ang lamig-lamig ng panahon ngayon. Nagkakagulo na ang mga kapatid ko. Kung hindi ka makikipagtulungan, hindi ko masisiguro kung anong akademikong talakayan ang gagawin nila. Sa isang babaeng professor. Ginoong Zhao, ako ang punong tagapangasiwa ng mahalagang proyekto. Kung gagalawin niyo ako, ang unang gagawin ko pagkaligtas ko ay ipakulong kayong lahat. Nagbabanta ka sa akin? Sige, ang katayuan mo nga ay isang panangga. Pero huwag mong kalimutan, kung ang nakalalasong usok na ito ay hindi pa kumakalat sa loob ng 10 araw o kalahating buwan, kapag nagugutom na ang mga tao, kahit sino ka man, sa paningin nila, isa ka lang pirasong karne. Ang pakiramdam ay para kang dinidaganan ng dalawang makapal na kumot. Hindi makahinga. Huwag tumingin ng hindi nararapat. Hindi pwede, hindi pwede. Pigilan mo, isa kang mabuting tao, Lin Fan. Ikaw ang magiging hari sa katapusan ng mundo. Hindi ka pwedeng mamatay dito. Tama na, sinusubukan ng dalawang babaeng ito ang mga opisyal. Parang krimen na. Ang tumingin ng matagal. Ayos, siya nakatulog ng maayos. Kuya Lin, bakit ang pangit na mukha mo? Masyado bang malamig ang panahon? Hindi ka ba nakatulog ng maayos kagabi? Hindi naman malamig pero ang bigat ng masamang espiritu sa bulwagang ito. Inubos ko ang buong lakas ko para supilin sila. Masamang espiritu. May mga halimaw pa ba sa bulwagang ito? Hindi lang mayroon, dalawa pa nga. Ang buhay na ito, hindi talaga para sa tao. Si Ginoong Zhao, paulit-ulit na nagsasabi ng pagliligtas. Pero siya sa loob ng bahay, komportableng namumuhay. Ni isang disenteng tubig ay hindi niya ibinibigay sa atin. Nga, ang mga kapatid sa labas, araw-araw pa ang nasa sauna. Gabi-gabi pa ang nasa yelong silid. Hindi kailanman nagreklamo. Sobra na ang respetong ibinigay namin. Ginoong Zhao, kailangan mong magbigay ng paliwanag. Xiao Liu, anong ginagawa mo? Ginoong Zhao, ang bagay na ito, tuyong-tuyo na at halos magliyab. Lahat ay hindi masaya. Kailan ba talaga dating ang tatay mo? Baliw ka ba, bata? Wala ka bang disiplina? Ang pagliligtas, pwede bang madaliin? Ako ang walang disiplina? Sa tingin ko, ikaw ang walang sinseidad. Zhao, dito kami, nagngangangan ng kahoy. Ikaw, nagtago kumakain ng dilatang kanin. Yan ba ang sinasabi mo? Magkakasama tayo hanggang wakas. Ginoong Zhao, medyo sumasakit naman ang puso namin sa ginawa mo. Kami lahat, dahil sa respeto sa iyo, ay nagtipon-tipon dito. Hindi tama yon. Hoy, Xiao Liu, huwag kang mag-init. Si Ginoong Zhao kanina, sumasakit lang ang tiyan. Kumain lang ng konti. Pagdating ng tulong, ang ginto't pilak ay sa inyo pa rin. Tama. Sa ganitong sitwasyon, huwag mag-away. Dapat mag-unawaan tayo.
Anong amoy yan? Karni. Inihaw. Lin Fan. Saan mo nakuha ang daming masasarap? Dito kami, nagtitiis na mumo ng biskit. Sila, kumakain ng inihaw, naglalaro pa sa tubig. Ano pang hinihintay nyo? Agawin na. Unang makakuha sa kanya. Tumigil. Bukas ang bibig. Isang subo bawat isa. Walang agawan. Pare-pareho tayong naghihirap. Sabay-sabay tayong kumain. Anong inaagawan nyo? Mga walang kwenta. Ilang tuhog ng inihaw lang, nabili na ang loob nyo? Lin Fan. Akala mo talaga, importante ka na? Alamin mo, nabili ko na ang lugar na to, lahat dito. Pati mga pagkain, akin lahat. Mga basura kayo. Kahit amuyin man lang nyo, ninanakaw nyo ang pera ko. Ginoong Zhao, ibig sabihin ba? Lahat ng to ay sayo. Siyempre. Lao Zhang, dalhin mo lahat. Huwag kang mag-iwan ng mumo. CJ, huwag saktan ng tao. Pag-usapan natin ang gusto nyo. Liwi, alam mo ba ang ginagawa mo? Pwede bang akin na lang yang inihaw mo? CJ, kulang pa, meron pa. Salamat. Sobrang gutom na talaga ako. Ang mga magaganda, iniingatan ni Ginoong Zhao para sa sarili. Okay lang. Meron pang coke. Salamat. Nakita mo ba, ganda? Ako ang tunay na lalaki dito. Malakas ang kumakain sa mahina. At hindi man lang umimi, walang kwenta. Anong mapapala mo diyan? Ngayong araw na ito, ang pagkain na ito. Ako na ang bahala para sa iyo. Hoy, sandali lang. Saan ninyo nakuha ang mga bagay na ito? Ang luntiang usok sa labas ay sumakop sa lungsod ng maraming araw. Ang hotel ay walang tubig at kulang sa kuryente sa ganitong panahon. Paano kayo nakakakain ng ganito kaganda? Nga, ako at si Lao Zhang. Naghanap kami sa maraming lugar, pero wala kaming nahanap. Ginoong Zhao, nakalimutan mo na ba ang aking katayuan? Ano ang ibig mong sabihin? Ako ang supervisor ng hotel na ito. Upang harapin ang matinding sakuna, ang hotel ay may espesyal na emergency storage room. Hindi ba't normal lang na alam ko kung nasaan ang mga bagay na ito? Mabuti. Bay Bingbing, kaya pala may lakas ng loob kang sumalunga sa akin. Nagtatago ka pala ng mga ito. At sinasadya mong pagtawanan ako. Sinasadya mong apihin ako.
Ang pananakit ng babae ay hindi magandang gawain. Lalo na sa harap ko. Humarang ka sa akin, putang ina mo. Ano pang hinihintay ninyo? Sugurin ninyo. Sino sa inyo ang may lakas ng loob? Ginoong Zhao. Nakuha niyo na ang mga bagay, bakit pa kayo mag-aaksaya ng lakas? Sa ganitong kalagayan ngayon, masaktan, hindi ito makakabuti kaninuman. Tama ba ako? Tama ang sinabi mo. Yamang lumuhod na si Ginoong Zhao at kumain, humingi ng tawad kay Miss Bai. Hindi naman sobra, di ba? Pagkatapos ng lahat, pinapaluhod mo rin siya. Ngayon naman, ibalik mo sa kanya ng 3 malakas na pagyuko. Pwede ba? Paumanhin. Paumanhin. Yamang napakasinsero ni Ginoong Zhao. Bakit hindi na lang tayo maghiwalay ng landas mula ngayon? At bawat isa ay magpakatanggap-tanggap. Lin Fan. Makita na lang tayo sa susunod. Ara na. Si Lin Fan na yang gago. Naglakas loob pa na papaluhurin ako. Liu Yi, kunin mo na rin ang mga pagkain na yan. Ibahagi natin ayon sa kontribusyon. Ko. Lao Zhang, anong ginagawa mo? Nasaan ang disiplina? Sinabi ko bang gumalaw ka? Ginoo Zhao, ilang araw na to, nasaan ang reski? Ikaw, sa akin ka kumakain at natutulog. Ang lakas ng loob mong magsalita sa akin ng ganyan. Sa panahon ngayon, mga gwardiya, ang makakakuha ng pagkain, siya ang hari. Itigil mo na yang ugali mong mayaman. Sana dumating na agad ang helicopter. Hoy, yung babaeng streamer. Kanina pa kasama natin, di ba? Mabuti nga nawala, mas maaming pagkain para sa iba. Yung mga pabigat lang, karapat dapat mamatay sa labas. Ngayon, madali mong itinapon ang babaeng kasama mo. Bukas, baka ako naman ang ipagbili mo, Zhao. Hindi ka magtatagumpay. Kuya Lin, ako to. Si Zhao, kaninang gabi, nakakuha ng maraming snacks. Bakit, wala man lang natira para sa'yo? Sa lugar na maraming gutom, si Ginoo Zhao sarili lang iniisip. Yung gwardiya, tignan sakin, parang lulunukin ako. Kuya Lin, gutom na ako, at ginaw na ginaw. Ang laman ay walang laman, ang walang laman ay laman, itong tukso. Kaya kong pigilan. Sige, malamig dito sa lobby, suot mo muna to. Kung magkasakit ka, paano ka na maglilive? Kuya Lin, ayaw mo sakin. Ako si Lin Fan, kahit hindi. Perpektong tao, hindi rin naman ako. Taong umaabuso sa sitwasyon, tinulungan kita. Dahil tao ka, walang ibang dahilan dito sa akin. Kahit hindi ito shelter. May pagkain pa para sa'yo. Kainin mo muna to, pang-alis ng gutom. Tumayo ka na, malamig sa sahig. Sige, salamat Kuya Lin, hindi ko inaasahang ibang-iba ka kay Zhao. Talaga. Dahil tinulungan mo ako, hindi kita lolokohin. Mag-ingat ka sa gwardiyang yun. Nakita ko mismo, may itinatagong kusilyo. Mag-ingat ka talaga. Sige, alam ko na.
Kunin mo yung itinagong dilatang karne. Kainin nating dalawa ng tahimik. Boss Zhao. Ang bango naman yan. Kumakain ka ng mag-isa. Hindi mo kami sinasama? Hindi tama yon, tol. Lao Zhang, sinong nagpabalik sa'yo? Tandaan mo, tanging ang tatay ko ang makakatawag ng rescue helicopter kapag may ginawa kang kalokohan. Pababayaan kitang mamatay dito. Rescue. Helicopter. Kalokohan. Mamatay. Ang sama ng panahon, ilang araw na, wala man lang ibon. Kung talagang gustong iligtas ka ng tatay mo, dumating na sana siya. Boss Zhao, mula ngayon, wala ka ng pwesto dito. Umalis ka. Lao Zhang hindi, Kuya Zhang, pwedeng pag-usapan to. Alis na ako. Sandali. Sinabi kong ikaw ang umalis. Pero hindi ko sinabing siya rin. Yung Master Zhang, pakiusap, iligtas mo ako. E di manatili kasamahan si Kuya Zhang. May nangyari. Nagagulo sa taas. May dala palang kutsilyo yung guard. Ginawa niya na masama yung girlfriend niyang Master Zhao. Lao Zhang, paano niya nagawa yon? Nakita ko talaga. Sa taas, konti na lang ang suplis. Mag-ingat kayo. Nawalan na sila ng pagkatao. Kaya na nilang gawin ang kahit ano. Gutom na sila. Kapag nagutom ang tao, gagawin niya ang lahat. Xiaolin, mabait ka. Bakit hindi sila pababain? Kausapin natin sila. Magtulungan tayo. Hindi pwede, Lola. Hindi ako santo. Pero sa ganitong sitwasyon, kapag nalaman nila ang kabutihan mo, lalamunin ka nila ng buo. Dapat may paninindigan ang kabutihan natin. Kung hindi, parang nagpapakamatay tayo. Dahil sila ay hindi ko isasakripisyo ang buhay natin para sa walang katapusang problema. Sa tingin ko, ang dapat nating ikabahala ay hindi yung mga baliw sa taas, kundi yung usok sa labas. Nitong mga nakaraang araw, sinubukan ko ang iba't ibang paraan para makipag-ugnayan sa labas. Pero hindi ko pa rin ito nagagawa. Parang isla na tayo ngayon dito. Pero dahil nandito na ang propesor, may tanong ako. Professor, eksperto ka. Dito sa akin. May isang lumang laptop, dapat ito'y communication device. Pero kahit anong gawin ko, hindi ko maintindihan. Pindutin mo. Walang reaction. Hindi ito computer. Ito ay high precision satellite communication device. Pwede ba itong tumawag? Tatawagan mo si Trump, sasagutin niya. Lin Fan, saan mo nakuha itong treasure? Ang bagay na ito, direktang makakapag-lock sa high orbit satellite.
Kahit sira na ngayon, basta may spare parts. 80% ang kumpiyansa ko na maayos ko ito. Okay lang. Basta sabihin mo lang ang mga kailangang tools. At pangalan ng piyesa. Kahit ano. Makukuha ko para sa'yo. Yung Master Zhao. Hindi ka ba kumain? Ang hina ng lakas mo. Ayan, nakalimutan ko. Ang pagkain niyong Master Zhao. Nasa akin, di ba? Halika, buksan mo ang bibi. Hindi na, Brother Zhang. Dadagdagan ko na lang ang lakas mo. Pahinahon ka. Bossing, huwag mo na siyang pahirapan. May sasabihin ako. Sabihin mo, nitong mga nakaraang araw, iniisip ko. Yung mga supplies na binigay ni Lin Fan, kakaiba. Tingnan ninyo, iced coke, barbecue. Hindi talaga yan may iwan ng hotel. Pero sabi nung bay, galing daw sa warehouse? Nagsisinungaling yung babae sa atin. Ibang lugar, ilang beses na natin hinalungkat. Yung sinasabi niyang backup storage, gawa-gawa lang niya. At napansin niyo ba, siguradong nagtago yung dalawang babae. Kay Lin Fan, paano kung hindi? Sa malawak na lobby, magtatagal sila ng ganito? Ang ibig mong sabihin, yung lalaking iyon, marami siyang itinatagong magagandang bagay. Tama. Pero nung huli, nang agaw tayo, wala rin tayong nakuha. Kailangan nating malaman kung saan niya itinatago ang mga iyon para maging matalino tayo. Sige. Talagang kolehiyala ka. Lulu. Hindi ba ex-girlfriend ka ni Lin Fan? Ngayon, dapat mong ipakita ang halaga mo. Ngayon din, umalis ka at tumunta sa lobby. Sabihin mo sa kanya, hindi mo na ako matiis at lilipat ka sa kanya. Kahit gamitin mo ang katawan mo, alamin mo para sa akin. Kung saan talaga nila itinatago ang mga gamit. Pagkatapos, pwede tayong mag-ipon ng supplies, tapos. Bakit ka nandito? Kuya Fan, tulungan mo ako. Nababaliw na si Kuya Zhang. Ginagawa niyang aso si Ginoong Zhang. At gusto pa niyang gawin sa akin. Pababayaan ka bang umalis ni Kuya Zhang? Natutulog siya, kaya nakapagtakas ako. Siyempre, ex-girlfriend ko siya. Hindi naman pwedeng hayaan siyang magutom. Ikaw, kunin mo ng tinapay. Meron nga silang lihim na stockpile ng supplies. CJ, Bawal kalimutang isauli. kukunin ko na. Sige, hintayin mo na lang. Lin Fan, bakit ako ang nasa taas, naghihirap? Ikaw nasa baba, kumakain at uminom. At hinahayaan mong yakapin ka ng mga babae. Sige, kung ako ay maghihirap, lahat kayo ay maghihirap. Hintayin nyo lang. Kuya Fan, pwede ka bang lumabas sandali? Sandali lang, abala ako. Kuya Fan, Sige, sandali lang, lalabas na ako. nagpapakapogi. Dati, para mahawakan lang ang kamay ko, nagpapakatuta ka. Ngayon, napapalibutan ka ng mga babae. Hindi ba't ipinagmamalaki mo lang sa akin? Kuya Fan. Ginawa ko. Ang mga lalaki sa taas, walang alam sa pag-aalaga ng babae. Ikaw lang ang makakapagpakabusog sa akin. Yakapin mo naman ako, please. Ate Lulu, kung ginaw ka, magdamit ka ng maayos. Huwag mong babuyin ang sarili mo. May gagawin pa kami ni Profesor, magdamit ka ng makapal. Baka magkasakit ka. Nagpapakamalinis, sino bang nakakaalam kung ano ang ginagawa ng dalawang mag-isa? Sa loob. Sige, kung ganyan ang trato mo. Huwag mong sisihin kung gaganti ako. Kuya Zhang, nakuha ko na. Mayroon nga sa ilalim. Lugar kung saan nakaimbak ang mga bagay. Gamit ang susi na ito. Lahat ng nasa ilalim ay sa atin na. Magaling, magaling.
Sa susi na ito, lahat ng nasa ilalim ay sa mga kapatid na. Kuya Zhang, kapag nakuha na ang pagkain, huwag ninyong kalimutan ako. Kahit sabaw lang, okay na. Kuya Zhang, kakaiba ang lalaki sa baba. Kung maglaban siya, patayin nyo na. Bakit nakalok ang pinto? Hindi, impossible. Anina nung tumakbo ako pataas. Bukas pa ang pinto na ito. Nakalok. Ginago tayo. Si Linfan na yon, alam na alam niyang babalik ka. Gusto niyang patayin tayo dito sa taas. Lulu, mainit ba sa bulsa yung susi? Kung gutom na gutom ka na, subukan mong nguyain. Tingnan natin kung mabubusog ka. Ang sarap ng sabaw ng instant noodles. Malamig, mainit sa lalamunan. Mainit ang buong katawan. Linfan, masama ka. Sinadya mong peking susi, ginago mo ako. Papasukin mo ako. Hindi, mali ako, Kuya Fan. Papasukin mo ako. Gagawin ko kahit ano. Lulu, binigyan na kita ng pagpipilian. Akala mo ba, peking susi lang, tuloy-tuloy na ang buhay mo? Subukan mo ngayon. Pwede bang maging ham o beef yang susi? Tumayo ka, Linfan. Buksan mo yung pinto. Maniniwala ka ba? Kapag nabasag ko to, papatayin ko kayong lahat? Magtipid ka ng lakas. Yang kandado, di mo mabubuksan. Mas mabuti. Umupo ka na lang at managinip. Bumalik ka. Bumalik. Linfan, itong huling wire, kapag nakonekta, mag-start na ang system. Tingnan mo ito, Golden Finger Connect. Tagumpay. Naku, itong frequency, itong pakiramdam, kayang-kaya ba ng ordinaryong tao? Linfan. Masama kang tao, huwag kang magpadala sa alon. Pero itong amoy, tulong. Parang nasusunog na ang bag ko. Nasa sunog na. Linfan, salamat. Kung wala ka, hindi ko alam ang gagawin. Kalmahan mo. Huwag kang matakot, walang mangyayari X. Kung ganito pa, itong treasure ko. Magpapakita na talaga. Professor. Umuusok na yung computer. Wala na. Wala na talaga. Hinanap na. Walang itinago yang batang yan. Talagang wala na. Hindi ako nagsisinungaling. Kung wala ng pagkain, kailangan nating humanap ng iba. Mabusog tayo. Kuya Zhang, ag mo akong patayin. Mahal pa ako ni Linfan. May silbi pa ako. Itinapon ka na ni Linfan pa ang basura. Ngayon, katawan mo na lang ang makakapagligtas sa amin. Kuya, huwag magmadali, papatayin mo lang siya para sa isang kainan. Itago muna natin. Ikaw, may masamang plano ka na naman ba? Pagdating ng panahon, ang mga supli sa hall at mga babae, lahat ay mapapasayo na, Bros Hang. Talagang matalino ang nakapagtapos ng kolehiyo. Gawin natin ang sinabi mo. Xiao King, dalhin mo ito.
Isuksok mo sa ilalim ng pinto. Brolin, nung ninakawan nila tayo, hindi sila nagdalawang isip. Ngayon bibigyan pa natin sila ng pagkain. Kahit na sila'y walang awa. Hindi ko naman talaga gustong mamatay sila sa gutom. Sige na. King, alam kong hindi mo ako pababayaan. Alam kong hindi mo ako pababayaan. Buksan mo naman ang pinto, pakiusap. Nababaliw na si Lao Zhang. Kakainin niya talaga ako. Kunin mo ang biskwit. Tumahimik ka pagkatapos. Liwi, bakit hindi mo naisip ang araw na ito nung nagnanakaw ka? Xiao King, lahat tayo ay para lang mabuhay. Tignan mo naman, magkaklase tayo noon. Sagipin mo ako ng isang bises, Xiao King. Tulong! Ayokong mamatay. May makakasagip ba? Tulong! Ayokong mamatay. Kawawang mga tao. Tulong! Ayokong mamatay. Kawawang mga tao. Sino yan? Xiao King ba? O si Lola Wang? Paano mo nalaman na ako si Lola? Alam ko, ikaw lang ang mabuting tao na nagmamalasakit sa aming mga buhay. Anak, si Xiaolin ay para sa ikabubuti nating lahat. Ang mga ginawa ninyo ay talagang sumugat sa puso ng lahat. Lola, sinasabi nating dapat mabait at mapagpisensya. Pero kapag nagugutom na parang nasusunog ang sikmura, at nauuhaw na pa ang puputok ang lalamunan, sino pa ang makakapigil sa sarili? Gutom lang talaga. Naiintindihan ko. Lola, kung makakakain lang ng mainit na pagkain, sino ang gugustuhing hawakan ang patalim? Gusto lang naming maging tao ulit. Tama. Pagbusog na ang tao, tahimik ang puso, nawawala na ang masamang hangarin. Mabubuti kayong mga bata, napilitan lang ng tadhana. Lola, pwede mo bang buksan ang kandado? Bigyan mo naman kami ng kaunting pagkain. Kahit gaano kami kasama, hindi naman kami nakasakit ng tao. Kung patuloy ito, natatakot ako baka talagang papatayin at kainin nila ako. Amitabha, pero sabi ni Lin. Huwag kayong palabasin, eh. Hindi kami lalabas, buksan mo ang kandado, bigyan mo kami ng pagkain. Tubig lang, okay na. Sige, anak, naniniwala ako sa'yo, hintay lang. Kukuha na ako para sa inyo. Heto. Bilisan mo. Tapos na. Anak, buksan ko ang kandado ninyo. Pero tandaan ninyo, pagkatapos kumain, kay Lin. Magsorry kayo na maayos, tayo. Pamilya pa rin. Sides, Lola, sigurado. Tigil. Walang gumagalaw. Sinong gagalaw pa? Una kong ipapasa sa impyerno ang matandang ito. Habang inaalala kayo ni Lola. Mga hayop kayo. Tumigil ka, Linfan. Akala mo ba hindi namin alam? Itong mga aw, masarap lagi ang kinain ninyo. Sabihin mo agad kung saan ninyo itinatago ang mga bagay. CJ. Maaari naming ibigay sa inyo ang mga bagay. Pero pakawalan nyo ang tao. Ilan ang araw na kakainin nito? Linfan, huwag mo akong lokohin. Kung hindi mo sasabihin kung saan galing ang mga ito, duduguin ko na ngayon ang matandang ito. Saan ang secret base mo? Yun ang gusto namin. Xiao Liu, Lao Zhang, huwag muna kayong magpadalos-dalos. Mga ordinaryong tao lang tayo. Habang hindi pa malaking kasalanan, may panahon pa. Ngayon, sinimulan na namin ni Professor ang device na ito. Pipindutin lang ang buton na ito, makakontak na ang rescue team sa labas. Kung hindi kayo naniniwala, tingnan nyo. Huwag nang kumain, bigay mo.
May internet talaga. Maliligtas tayo. Resky. Pagbalik, aso pa rin ako sa pinto. Pero dito, may kani akong kinain, may babae akong nilalaro, hari ako. Dalawa. Babay ka. Tumahimik ka. Linfan. Huling tanong ko na ito. Saan ba talaga ninyo itinatago ang supplies? Napakaraming ginawa ni Lin para sa amin mag-asawa. Hindi pwedeng pahirapan pa ng hayop na ito si Lin. Mahal. Ililigtas kita, hayop na ito. Lalaban ako sa iyo. Anong ginagawa mong nakatigil diyan? Tumulong ka. Tumigil ka. Bitawan mo ako. Naririnig mo ba? Lee, si King ay girlfriend mo, di ba? Girlfriend? Kahit pa sarili kong ina, susundin ko pa rin. Hindi pwede. Hindi na pwede pang may masaktan pa. Sige, sumusuko na ako. Liwi, tangina mo. Talagang nagkamali ako ng pagtingin sa iyo. Tumahimik ka. Nakita ko kanina yung bagay na iyon. Kinuha mo lang iyon mula sa bag. Lahat ng gamit ninyo. Galing lahat sa bag na iyon. Tama ba? Ibibigay ko sa inyo yung bag. Pero kailangan payagan niyo muna akong iligtas si Lolo Wang. Yayaman tayo. Matanda, buksan mo ang mata mo at tingnan mo ako. Bakit ka umiiyak? Matanda na iyan. Dapat na siyang pumunta sa impyerno matagal na. Huwag mong sirain ang saya ko. Linfan. Nasa kamay ko na ang mahalagang bagay na ito ngayon. Ang mga patakaran dito sa bulwagan. Dapat na nating baguhin, hindi ba? Kuya Zhang, wala na tayong problema sa pagkain ngayon. Paano naman itong mga babae? Kuya Zhang, humanap ng lugar para ikulong sila. Gutumin sila ng ilang araw. Pagkatapos nito, ikaw na ang boss dito. Ikaw pala, natuto ka na. Doon sa bodega sa gilid. Ikulin mo silang lahat doon. Ako na, ako na. Halika. Ikaw. At ikaw naman binatang ito. Ikulin mo siya sa hagdanan, para maranasan din niya. Yung pinagdaanan naming hirap. Paano itong matandang babae? Wala na siyang pinagkaiba sa patay ngayon, hayaan mo muna siya. Kapag hindi na pwede, patayin na lang. Bingbing Xiaoqing. Kailangan niyong magtiis at lumaban. Anak, gising na. Inang, paano niyo nakuha ang susi? Ang susi ay nasa akin lang buong panahon. Itong mga taong ito, puro lang pagnanakaw ang alam. Kinakain lang ang mga laman ng bag. Hindi na nila ako pinapansin. Saan na sila ngayon? Lahat sila maraming nainom na alak, natutulog ng mahimbing sa bulwagan.
Hindi na nila maalala na nandito ka. Xiaolin, kasalanan ko, lahat kasalanan ko. Noon kasi, dapat sana ako nakinig na lang sa iyo. Ang simpleng kabutihan ng isang ina, kahit ano pa ang mangyari. Hindi dapat sisihin. Ang mali ay hindi ikaw, kundi sila. Salamat, Xiaolin. Si Manager Bei at si Xiao King. Nakakulong sila sa stockroom. Dali, sagipin mo sila. Ikaw lang ang pag-asa nila. Lola, magtago ka sa likod ng pinto at maghintay. Aalis muna ako. Para sagipin sila. Iiyay ng ina. Hindi na ako makainom, talagang hindi na kaya. Anong ingay yan sa gabi? Hindi ba kayo makakatulog? Naku, mawawalan na ako ng malay. Dalhin niyo siya sa loob. Kuya Lin, bumalik ka talaga para iligtas kami. Kuya Lin, akala ko hindi na kita makikita. Una, gamutin natin ang sugat niya. May itinatago akong kaunting pagkain dito. Kainin mo muna. Bakit ang lamig ng kamay mo? Eto, Kuya Lin, painitin ko ang kamay mo. Ako naman, painitin ko ang paa mo. Tama na, huwag na kayong magulo. Hindi pa tayo ligtas. Hindi pa nagigising si Lao Zhang, kailangan nating magmadali. Hubarin mo ang sapatos, sumunod ka sa akin. Kuya Lin, okay ka lang ba? Lin Fan, okay ka lang ba? Okay lang. Sumunod kayo sa akin.
Kuya Zhang, tumakas ang mga babae. Tumakas din si Lin Fan. Hindi ba sinabi kong bantayan mo sila? Habulin mo sila. Habulin. Anong ginagawa nyo? Takbo na. Nandun sila. Bilis, mga anak, pasok kayo. Anong gagawin? Hahabulin tayo nila. Hindi mabuksan ang kandado, umalis na kayo. Kuya Lin. Dumudugo pa ang sugat sa kanyang paa. Kailangang pigilan agad ang pagdurugo. Kung hindi, magkakaroon siya ng shock. Anong gagawin? Hahabulin tayo nila. Sige na, labanan na lang natin sila. Anak, sabihin mo kay Xiaolin ang mga pagkakamali kong nagawa noon. Ang matandang lalaki, nabayaan na niya ang kalahati. Ang natitira, ako na ang magbabayad. Ang pinto na ito, nakasusi na mula sa labas. Ang mga yon ay hindi makakaakyat. Mga anak, mabuhay kayo ng maayos. Iyan na ang pinakamagandang kabayaran sa amin, mag-asawa. Huwag kang nakatanga, umalis na kayo. Huwag niyo nang hintayin si Lola. Lola, babalikan ka talaga namin para iligtas ka. Nasaan ang susi? Sabihin mo. Kung hindi mo ibibigay, dadalin kita kay Heads ngayon din. Nawala ang susi. Hindi kayo makakaakyat, mga walang kwenta. Gugutay-gutayin kita. Lao Zhang, bakit ka pa nakikipag-usa sa matandang to? Sinabi ni Lin Fan, nasa bag lahat. Subukan natin ang bag, baka may chainsaw. O kaya susi. Nandito ang treasure. Ano to? Ano ba yan? Ako na. Niloloko ako ni Lin Fan. May sikreto siya. Anak, tumigil ka na. Sabi ni Xiao King, mabuti kang tao. Hindi pa huli ang lahat. Bumalik ka na. Hanggang dito na ako. Paano pa babalik? Matanda, ibigay mo ang susi. Bilisan mo. Kung hindi ninakaw ni Lin Fan ang girlfriend ko, hindi ako magiging ganito. Dapat nasa eskwelahan ako, may scholarship, iginagalang. Ayong lahat ang may kasalanan. Sex na. Anong silbi ng pagbubok sa matanda? Kailangan ko ng pambukas, chainsaw o bar. Magsalita ka. Hindi ba kolehiyala ka? Pag-aralan mo kung paano gamitin tong basura. Mag-isip ka. Wala kang alam kundi lakas. Gamit ito. Hindi vending machine. Nandyan si Lin Fan. May trap. Ikaw kaya ang gumawa? Gusto mo bang mamatay? Mabait akong kausap sa'yo. Akala mo talaga boss ka? Zhang, huwag magalit. Nawawala lang sa sarili si Xiao Liu. Siya ang pinaka-edukado dito. Kaya nga, siya nakakuha ng bag. Bantayan mo itong bag buong gabi. Bago sumikat ang araw, kailangan ko na magagamit na gamit. Kung hindi, gagamitin ko ang itits mo pambukas. Alis. Hindi pwedeng may lagnat si Lin Fan. Kailangan pigilan ang dugo agad. Professor, ikaw at Kingking ang mag-alaga sa kanya. Mas malakas kami ni Keke. Kami ang maghahanap ng mga gamit na kailangan. Kung hindi, lahat tayo mahihirapan. Tingting, kailangan natin linisin ang sugat niya.
Kaya mo ba? Parang nahihilo ka sa dugo. Para kay Kuya Lin, kaya ko, King-Ting. Isang tao ang magbubukas ng sugat. Tapos yung isa, magtatanggal ng mga pirapiraso. Ikaw na ang magbukas ng sugat, kung hindi talaga kaya. Pwede si Kik o si Manager Bay, hindi na ako. Isilin mo dito. Ang daming maliliit na piraso dito. Ayoko ang lalim pala ng suga. Lahat ng nakuhang gamit nandito na. Kaunti na lang ang pagkain at tubig nila. Hindi ko alam kung hanggang kailan tatagal. Huwag mo nang isipin yun, unahin muna natin si Lin Fan. Malampasan muna ang delikadong yugto. Tumigil na ang pagdurugo, painitan muna natin siya. Takpan natin siya ng kumot. Mainit. Ang init. Gising na si Kuya Lin. Mainit daw siya, bumabuti na kaya. Ay naku, malubang sintomas ng hypothermia ito. Kuya Lin, huwag kang sipa, malamig ang hangin sa labas. Ang lamig ng kamay niya, parang yelo. Ang init. Bitawan mo ako. Masyadong mababa ang temperatura, naghahalusinat na ang utak niya. Akala niya nasusunog ang mga ugat niya sa ganitong pagkakataon. Wala nang silbi ang kumot, paano kung walang heater? Wala ring apoy, may isa pang paraan. Gamitin natin ang init ng katawan natin para panatilihin ang temperatura niya. Ako na, malakas ang katawan ko, yakapin ko siya. Tutulong din ako, dahil lang sa pagligtas sa akin kaya nasugatan si Kuya Lin. Pwede rin ako, mas mabilis tumaas ang temperatura kung marami tayo. Parang ngumiti si Kuya Lin. Kahit walang malay, hindi pa rin mapakali. Laozhang, binigyan kita ng pagkakataon. Ikaw ang hindi nagpahalaga. Akala mo kung sino ka na, kanino ka nagmamalaki. Bro Liu, maayos nating pag-usapan, delikado ang kusilyo. Ngayon ka natakot? Hindi ba't gusto mong kunin ang susi ko? Paasirain ang lock? Hindi mo ba alam? Wala ka namang pinag-aralan. Isang mabahong guwardiya lang. Nitong mga nakaraang araw, paang-aso ang trato niya sa inyo, palaaway at palamura. Ngayon wala na siyang kusilyo, tingnan natin kung ano pa ang kayabangan niya. Oras na para maghiganti, oras na para maningil ng utang. Bro Liu. Pakiusap, patawarin mo ako, huwag mo akong patayin. Hindi ko sinabing papatayin kita. Halika. Ginoong Zhao, ayaw mo bang maghiganti? Kahit isang maliit na security guard ng api sa'yo, isang saksak mo lang, ipaalam mo sa kanya kung sino ang tunay na mayamang binata. Hindi. Ginoong Zhao, pakiusap, pakiusap. Huwag mo akong patayin, pakiusap, iwanan mo akong buhay. Lahat ng ito, maibibigay ko sa iyo, pakiusap, palayain mo ako. Isang maliit na security guard, bakit dapat ikaw, ang isang mayamang binata? Ang magmasahe sa kanyang binti, bakit dapat siya ang maghari sa iyo? Gusto niya akong saktan. Anong silbi ng ganitong tao? Patayin mo siya. Ako, hindi ko kaya. Ngayon, ang malakas ang nananaig, kung hindi mo samantalahin ang pagkakataon. Bukas, siya na naman ang maghahari sa iyo. Gusto mo bang maging aso? Ng ganitong tao, patayin mo siya. Patayin mo siya.
Nakita na ng lahat, itong tao ay pinatay na mismong. Ginoong Zhao. Huwag kang matakot, itatago ko ang sikreto para sa iyo. Kapag nakalabas na, huwag mong kalimutan ang mga kapatid. Huwag. Ako si Ginoong Zhao. Mayaman ako. Kuya Liu, ang galing mo talaga. Ano ang susunod? Paano natin harapin ang mga tao sa itaas? May paan ako. Halika, dalhin mo rito ang matandang babae. Kung gusto nila tayong ikulong dito, hanggang mamatay, sa harap mismo ni Lin Fan. Pira-pirasuhin ko siya. Nasa langit na ba ako? Sa wakas, bumaba na ang lagnat. Lin Fan, gago ka, nagkukunwari kang tulog. Dumudugo ang ilong ni Kuya Lin. Gisingin ninyo siya. Huwag mo akong tingnan, isuot mo na ang damit, hindi ko mapigilang tumingin. Tinitignan mo pa. Sige, pwede ka nang lumingon. Mali. Nasaan si Lola Wang? Hindi ko inakala. Para iligtas ako ni Lola Wang. Ako pala. Lin Fan, hindi ito oras para sisihin ang sarili. Kailangan nating mag-isip ng paraan para mailigtas si Lola. Manager Bay. May naisip akong paraan. Una, dalhin mo sina Kingking at Keke. At magsaliksik sa ikalawang palapag. Kailangan nating maghanda. Naiintindihan, ako na ang bahala. Nga pala, tungkol sa pagkain. Si Ginoong Zhao, dati parang daga dito sa kwarto. Nagatago ng mga bagay. Dito dapat. Ayan. Doon din dapat, may ilan pang lugar. Pwedeng hanapin. Ayos, Keke. Hindi muna problema ang pagkain. Profesor, bago ko isinuko ang satellite. Nagpadala ako ng nyayes, pero hindi na. Nakapaglagay ng lokasyon. Hindi ko alam kung may paraan ka para matukoy ng rescue team ang lugar natin. Base sa mga nakita ko, lumulubog ang usok. Ibig sabihin, baka safe na pansamantala. Ang rooftop, pwede akong mag-usok. CJ. Kapag may rescue team na, may pang-negosasyon na tayo sa kanila. Pero, kailangan ko pa rin ng tulong niyong mga ate para bumaba. Huwag kang magpanggap. Kaya mo namang maglakad. Aray! Liui! Anong ginagawa mo dito? Kuya Lin, dumating na kayo. Kuya Lin. Manager Bai, buong umaga ko kayong hinintay. Nailigtas ko pa si Lola. Ninakaw ko rin ang bag para sa'yo. Alam ko na ang mali ko. Ayaw ko nang makasama ang mamamatay taong yon. Pakiusap, isama niyo na ako. Sabi mo ililigtas. Bakit nakapiring ang bibig ni Lola? Kuya Lin. Sinaktan ni Lao Zhang si Lola Wang. Nakita niya ang pagkamatay ni Lolo Wang, tapos ganito pa. Nawalan na siya sa sarili, takot na sakin. Natakot ako baka umingay siya at mahuli ni Lao Zhang. Kaya ganito ang ginawa ko. Alam mo ba, King? Noong nakikipag-usap sa akin si Lola, sabi niya, naniniwala ako, hindi masama ang ugali mo. Doon ko narealize ang mga mali ko. Alam ko na ang pagkakamali ko. Hayaan niyo lang akong pumasok. Maglilingkod ako sa inyo. Magpapasalamat ako. Pakiusap, kapag nahuli ako ni Lao Zhang, patay na ako.
Kuya Lin, parang totoo naman. Pwede bang papasukin muna si Lola? Liwi. Sana. Totoo ba to? Huwag kang magbiro. Kuya Lin, ibigay mo na ang susi. Liwi, akala mo ba tanga ako? Anong ginagawa mo, Kuya Lin? Sabi mo dahil sa matinding stress, nawalan ng isip si Lola. Tanong ko sa'yo, paano nagsalita ng ganito ang taong baliw? Kung hindi ka masamang tao sa puso, Xiao King. Magaling ka umarte, kaso mali ang logic mo. Tawagin mo si Lao Zhang. Pag-usapan natin to. Kung gusto mo si Lao Zhang, baka kailangan mong bumaba para kausapin siya. Lin Fan, huwag kang magpakapal. Wala kayong karapatang makipag-ayos, sumunod na lang kayo. Ihagis mo ang susi, kung hindi, papagsisihan na matandang to, na nabuhay pa siya sa mundo. Liwi, masama ka. Naniniwala sa'yo si Lola noon. Kaya binuksan ang pinto, tapos ginawan mo siya nito. Ako. Zheng King, tanungin mo si Kuya Lin mo, kung noon pa lang. Ibinahagi na niya ang kayamanang to, may pagkain sana tayong lahat. May ganitong sitwasyon kaya ngayon? Siya, dahil sa kanyang kasakiman. Pinilit kaming magpakamatay. Huwag mong kalimutan. Nag-aral ako ng medisina, alam ko kung saan mas masakit ang hiwa. Alam ko kung paano patuluyang magdugo ang isang tao. Dahan-dahan. Unti-unti, hanggang sa huling patak ng dugo. Bibilang ako hanggang 3. Kung hindi ibibigay ang susi, makinig ka na lang sa hiyawan niya. 3. Xiao Lin, huwag. Huwag. Tigil! Ibibigay ko. Liwi, ako na ang papalit kay Lola bilang hostage. Pwede kong gamitin ang Qiangkun bag para magbigay ng pagkain sa lahat. Pero pagkatapos ng palitan, kailangan pa rin isara ang pinto para sa kaligtasan ng lahat. Nasa rooftop na si Professor, nagsindi na ng sigarilyo. Pagdating ng rescue team, 2 grupo tayong aalis. Para ligtas ang pag-alis. At matiyak pa rin ang pagkain. Xiao Lin, huwag mo akong intindihin. Lin Fan, nababaliw ka ba? Papatayin ka niya. Kuya Lin, hindi ka niya palalampasin. Ito na lang ang tanging paraan. Nandito ang Qiangkun bag. Hindi nila ako magagawa ng masama. Sige, ibigay mo ang susi. Ikaw ang papalit sa matandang to. Hindi ako naniniwala. Kung hindi mo ihagi sa akin ang kutsilyo. Ibato ko sa'yo, Lin Fan. Ano, akala mo tanga ako? Kung mawawala ang patalim na to, ano pang ipambubuhay ko rito? Kaya itapon mo ng malayo ang patalim. Basta wala kang hawak na armas. Lalabas ako't makikipagpalit sa'yo. Tingnan mo, nawala na ang patalim. Walang-wala akong hawak ngayon. Sapat na yan? Panganib, Xiao Lin. Putanginang matanda ka, sinira mo ang plano ko. Lin Fan, ibigay mo ang susi. Kung hindi, pasasabugin ko ang ulo niya. Huwag kang maglakas loob. Liwi, isang beses ko lang sasabihin. Kung gagalaw ka pa kay Lola, aalis na ako kasama nila at maghintay kayo. Na mabulok dito sa hotel. Huwag mo akong takutin. Pababayaan mo ba ang matandang to? Noong isinara ni Lola ang pinto para iligtas kami, handang-handa na siyang magsakripisyo. Hindi ko isusugal ang buhay nitong 4 sa likod ko. Sa awa ng isang tulad mong masamang tao. Kung may konting konsensya ka pa, makakapagligtas sa iyo ang Qiangkun bag tulad ng napag-usapan. Itapon mo lang ang armas, lalabas ako't makikipagpalit. Sana mapaniwala siya. Kung gayon, papatayin ko siya. Tigilan mo yan. Ibinibigay ko. Tumakas na kayo. Humanap kayo ng pangsara, isara ang pinto. Huwag buksan hanggat hindi naririnig ang boses ni Lola.
Tumakas na. Ang kaligtasan nyo. Ang tunay na tulong sa akin. Kung ganoon na lang pala ang simula. Tingnan mo, ang mabuting tao. Kailangan pang tutukan ng baril para sumunod. Bilisan mo, ibigay mo ang susi. Tumakbo ka, Xiaolin. Huwag lilingon. Patawarin mo si Lola. Mahal, paparating na ako. Ano ang gagawin niya? Pigilan siya. Xiao Liu, binasag na matanda ang bintana. Pumasok na ang nakalalasong hangin. Takbo! Kuya Lin Fan, ibigay mo na ang susi. Ang susi. Mukha ka pang humingi ng susi. Sisi mo yan. May basement sa ilalim ng hotel. Makakalampas kaya tayo sa gabi? Tingnan natin ang tadhana. Kuya Lin, nasaan ang Qiangkun bag? Paano ito gamitin? Sabihin mo agad. Matagal ko nang sinabi sa'yo. Kung may konting pagkatao ka pa, sasagipin kayo ng Qiangkun bag. Tara na. Lin Fan. Helicopter. Nandito kami. Mabuti, nakaligtas tayong lahat. Ang sariwa ng hangin sa labas. Sa wakas, wala nang amoy ng lason na berdeng usok. Halika, tingnan ninyo ito. Ayon sa balita, nakakita ang rescue team ng isang babaeng survivor sa basement ng Imperial Hotel. Nakita ang isang babaeng survivor sa basement. Ang babae ay malubha ng nabaliw. Bukod dito, ipinakita ng mga ebidensya sa lugar na may naganap na kannibalism. Ang tiyak na dahilan ay iniimbestigahan pa. Paano nangyari ito? Hindi ba nila kinuha ang Qiangkun bag? Sobra-sobra ang pagkain doon. Paano nangyari? Ang dami-daming supply sa bag na iyon, baka naman. Hindi nila alam kung paano gamitin. Nang ibigay sa akin ng tatay ko ang bag na ito, sinabi niya, ang kayamanan na ito ay may kaluluwa. Nakakaintindi ito ng puso ng tao. Parang isang biological feedback. O mental projection mechanism ba ito? Pwede mo sabihin, sa mga taong may mabuting kalooban, nakikita nila ang pag-asa at buhay sa bag na ito. Sa kabilang banda, para sa mga tulad ni Liwi at Old Zhang na masasama ang intensyon. Sakim na tao, ang Qiangkun bag na ito sa paningin nila ay isang basag na sako na naglalabas lamang ng basura. Ang bagay ay sumusunod sa puso, ang itsura ay nagmumula sa puso. Hindi sila namatay sa gutom, kundi kinain ng sarili nilang pagnanasa. Huwag na nating pag-usapan ang nakakasuklam na bagay na yun. Kuya Lin, tingnan mo, maganda ba ang suot ko ngayon? Kunan mo naman ako ng litrato. Lin Fan, ikakain kita ngayong tanghali. Ng Boston Lobster. At Bingbing, gusto ko ng ice cream. Iba ako. Anong gusto mo, ibibigay ko sa iyo. Tapos na ang seryosong bahagi, oras na para sa paid content.